water. Pag medyo mainit na yung water, lagay natin yung sili. Yung onion. At saka yung tomatoes. Then, papakuluan lang natin hanggang yung ating mga aromatics is lumasa doon sa tubig na gagamitin natin para doon sa sinigang. So, takpan muna natin. And then, pag kumukulo na, tsaka natin lalagay later yung ating hipon. So, after few minutes, medyo malambot na yung ating aromatics. So, bago natin ilagay yung ating hipon, isisan muna natin siya with some salt. Then, ilagay na natin yung hipon. So, of course, malinis na yan. And then, let's wait until maluto yung hipon. So, paano ba natin malalaman kung luto na yung hipon? So, once na nag-orange na yung lahat, yung balat niya, and huwag natin i-overcook yung hipon. Kasi, kapag na-overcook yung hipon, titigas siya. So, mas masarap yung saktong luto lang ng hipon. So, around 5 minutes na boiling. Then, kapag after na nag-boil, tsaka natin i-add yung ating kangkong at yung ating pangpaasim. So, balik tayo later. So, after few minutes, yan, kumukulo na ang ating hipon. Yan, perfectly cooked. So, hindi siya overcooked, just right. So, after that, talagay na natin yung ating kangkong. So, of course, dapat malinis at mahugas ang maigi yung ating kangkong. Okay. Nalagay na yung kangkong. Pwede na natin ilagay yung ating nor tamarind. So, yung asim is depende sa gusto nyo na timpla. Kung gusto nyo na maasim, dagdagan nyo. Kung ayaw nyo naman ng maasim, bawasan nyo. And then, haluin lang natin hanggang yung tamarind. Meron na buo. Yan, tanggalin natin. And then, tikman natin yung ating ang sarap. Pero kulang pa ng konting alat. So, instead na asin, ang dadagdag natin ay fish sauce or patis. Para may umami taste. Lagyan natin ng patis. And bago natin patayin yung ating kalan, tikman muna natin kung okay na yung timpla niya. Wow! Perfect! So, pwede na natin patayin at pwede na tayong kumain!